Isang sertipiko ng pagkamartir lamang ang iniwan sa akin ng aking amang piloto pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Kaya mula pagkabata, pangarap ko nang makapasok sa National Defense University. Pero 2 oras bago ang deadline ng pagpasa ng college application, lahat ng pinili kong universidad ay napalitan ng Tsinghua Peking University. Ang kaso, hindi ko naman kailanman pinili ang Tsinghua Peking. Tumawag ako sa Provincial Admissions Office. Sabi ng nakausap ko, "Aiho, nakapasok ka sa special program sa ilalim ng Heroic Martyrs Children Plan. Kompleto ang mga dokumento mo." Agad kong naintindihan ang lahat. Ang sertipiko ko ng pagkamartir. 3 araw na pala ang nakalipas mula nang kunin ito ng girlfriend ko sa pamamagitan ng panloloko. Ang sabi niya, ipapa-photocopy lang daw para may remembrance. At kung saan napunta ang photocopy, ay sa loob ng records folder ng campus heartthrob na si Lee Zefeng. Inagaw niya ang pagkatao ko bilang anak ng martir para makapasok sa Tsinghua Peking. Parang baliwala lang sa girlfriend ko nang sabihin niya sa telepono, "Isipin mo na lang na gumawa ka ng mabuti. Mahirap lang ang pamilya ni Zefeng. Kailangan niya ang slot na to. Gamitin mo na lang ang grades ni Zefeng para makapag-aral sa isang vocational college. Hindi ka ba mabubuhay ng ganoon?" Hindi ko sila isinumbong. May isang bagay na itinuro sa akin ang tatay ko. Ang mga bagay na ninakaw sa'yo ay kailangan mong bawiin gamit ang isang fighter jet. Binuksan ko ang college application system. Binura ko ang special application para sa Tsinghua Peking University. At pinalitan ko ito ng ibang eskwelahan. National Air Force Aviation University. Gusto kong makita, sa background check ng Air Force na umaabot sa 3 henerasyon. Kung makakalusot ka, Ji-heng, naisumite mo na ba ang application mo? 10 minuto na lang at magsasara na ang system. Binuksan ng girlfriend kong si Leo Ruyan ang pinto ng kwarto ko habang may dalang isang basong maligamgam na tubig. Tumingin ako sa screen ng computer ko. Sa National Air Force Aviation University. Sa Submission Successful page, mabilis kong iginalaw ang mouse. At isinara agad ang webpage. Oo, tapos na. Halatang nakahinga ng maluwag si Leo Ruyan. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na rin kung mag-vocational college ka. Inabot niya ang kamay para hawakan ang buhok ko. Pero umiwas ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ba't naipaliwanag ko na sa'yo? May sakit ang tatay ni Zefeng. Kung hindi siya makakapasok sa Qingbei, masisira ang buong buhay niya. Kung hindi ka papayag, kalimutan mo nang makakapag-aral ka pa kahit sa vocational college. Kung malalaman ito ng nanay mo, mamamatay siya sa sama ng loob sa iyo. Puno ng hayagang pananakot ang tono niya. Pero napakalambing pa rin ang boses niya. Tinitigan ko ang mga alon sa aking baso ng tubig. Hindi ako nagsalita. 3 araw na ang nakalipas. Nilinlang ako ni Leo Ruyan at kinuha niya ang photocopy ng sertipiko ng pagiging martir ng aking ama. Pati na ang aking password para sa college application. Sa tulong ng isang guro mula sa Provincial Admissions Office, idinikit niya ang litrato ng campus heartthrob na si Lee Zefeng sa student file kung saan nakasulat ang pangalan ko. Inagaw niya ang pagkakakilanlan ko bilang anak ng isang martir. At nag-apply sa special admission program ng Qingbei University. At ako, ang magagamit ko lang ay ang 400 puntos ni Lee Zefeng. Mula sa college entrance exam para makapasok sa isang vocational college. Kung hindi ako pumayag, makikipagsabuatan siya sa guro na iyon para tuluyang isara ang lahat ng daan para sa akin. Nagpanggap akong walang alam. Sinakiyan ko pa ang palabas niya. Tinulungan ko siyang burahin ang application ni Lee Zefeng para sa Qingbei. At sa huling bahagi, isinulat ko ang National Air Force Aviation University sa kursong Flight Technology, iyong nakuha ni Lee Zefeng na pre-admission sa Qingbei University. Sa sandaling isinumite ko ang application para sa Air Force, ay naging isang walang kwentang piraso na lang ng papel. Ang lugar na talagang kailangan niyang puntahan para mag-report, ay sa eskwelahan ng Air Force. Pero wala siyang kaalam-alam. Akala niya, ninakaw niya ang buhay ko. Pero ang totoo, ang ninakaw niya, ay isang tiket patungo sa kapahamakan. Iyon ang nag-iisang paaralan sa aming bansa na nagsasanay ng mga piloto ng fighter jet. Ang prestihiyosong akademya para sa mga piloto. Ang proseso ng pagtanggap ng mga estudyante nito, hiwalay sa lahat ng ordinaryong universidad. Ang pamantayan nila sa background check ay sukdulan sa higpit. Hindi sila tumitingin sa espesyal na programa para sa mga anak ng mga bayani na puro pakitang tao lang. Ang kailangan nila ay ang orihinal. Ang orihinal na dokumento, orihinal na sertipiko ng pagkabayani, orihinal na patunay ng pagsasakripisyo, orihinal na mga file. At bukod pa roon, iniimbestigahan nila ang 3 henerasyon ng pamilya mo. Pero si Leo Ruyan ay walang kaalam-alam sa mga ito. Ang tanging alam niya lang ay magsasama na sila ni Lee Zefeng sa Qingbei. Ji-heng, pupunta ka ba sa class reunion mamayang gabi? Ang boses ni Leo Ruyan ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ibinaba ko ang baso. Tumingin ako sa kanya. Pupunta ako. Ngumiti si Leo Ruyan. Nakangiti ang kanyang mga mata. Ayan, mabutit sumunod ka. Nako, matutuwa si Zefeng. Sabi niya, kailangan ka raw talaga niyang bigyan ng isang toast. Syempre masaya sila. Sobrang saya na gusto akong tapakan para lang maipagyabang ang kanilang sarili. Pero sa ngayon, kailangan kong magpanggap. Umalis na si Leo Ruyan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Si Mama, nakatayong putlang-putla sa may pinto. Mahigpit niyang hawak ang isang papel na galing pa sa bayan. Isang photocopy mula sa printing shop. Ji-heng, ano to? Lumapit ako. Kinuha ko mula sa kamay niya ang papel. Isa itong photocopy ng unang pahina ng student file.
Pangalan, Zhang Jiheng. Score sa college entrance exam, 675. Universidad kung saan natanggap, Qingbei University. Programa para sa mga anak ng bayani. Sa ilalim nito ay may nakadikit na isang 1x1 na litrato. Ito ay ang litrato ng nakangiting si Li Zefeng. Si mama ay parang nawalan ng lakas na napasandal sa hambo ng pinto. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang sariling humagulgol. Buhay ng papa mo ang ipinalit dyan. Kahit buhay pa ni mama ang itaya, kukunin ko ang hustisya para sa'yo. Umiling ako, bukod pa sa may mga taong nasa likod ni Liu Ruyan. Kahit pa manalo tayo kung magre-report sa pulis. Anong susunod? Sasayang lang ang ilang taon. Ang pinakamagandang kahihinatnan ay kabayaran at pag-uulit ng pag-aaral. Hindi ako papayag doon. Inilagay ko ang photocopy sa bag. Ma, ang bagay na para kay papa. Walang sino mang makakapagnakaw nito. Ibabagsak ko siya mula sa napakataas na lugar. Hindi na siya kailanman makakabangon pa. 6:00 ng gabi sa isang KTV. Itinulak ko ang pinto para pumasok. Lahat ng mata ay napabelang sa akin. Si Li Zefeng, na nakasuot ng puting polo, ay nakaupo sa gitna ng kwarto. Siya ang sentro ng atensyon. Jiheng, sa wakas dumating ka na. Tumayo si Li Zefeng, at magiliw na hinawakan ng kamay ko. Kailangan talaga kitang pasalamatan, kung hindi mo ipinaubaya sa akin ang pagiging anak ng bayani. Paano ako makakapasok sa Qingbei? Pagkatapos niyang sabihin iyon, namula pa ang mga mata niya. Agad na nagingay ang mga kaklase sa paligid. Zefeng, sobra ka namang bait. Bakit ka pa umiiyak? Nararapat lang yan sa'yo. Zhang Jiheng, ang score mo ay 675, pang-siyam ka sa rango. Sa simula pa lang, hindi ka na talaga makakapasok sa Qingbei. Mas napakinabangan ni Zefeng ang sertipiko. Ang nagsalita ay ang aming life committee member na si Zhang Xiao. Palaging umiikot ang mundo niya kay Li Zefeng. Oo nga, sayang lang din naman ang lisensya ni Zhang Jiheng kung nakatago lang. Habang pinapakinggan ko ang mga sinasabi nila, walang nagbago sa ekspresyon ng mukha ko. Namula ang mukha ni Li Zefeng sa mga papuring iyon. Kumapit siya sa braso ni Liu Ruyan. Ruyan, ang swerte ko talaga, dahil may mga kaibigan akong tulad ninyo. Tapos, para siyang may biglang naalala. Hinailan niya ang isang mamantikang tingnan na babaeng nasa katanghaliang gulang sa gilid. Ay, oo nga pala, Jiheng. Ipakikilala kita, ito si Boss Lee, ang may-ari ng Nightscape KTV. Sinuri ako ni Boss G mula ulo hanggang paa. Nagsalin siya ng imported na alak at itinulak sa harap ko. Halika, uminom ka. Simula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Ako ang bahala sa iyo. Natigilan ako. Anong trabaho? Lumapit sa akin si Liu Ruyan. At bang ulong, sa tono na parabang nagbibigay ng limos. Nakausap ko na si Boss Lee. Magtatrabaho ka rito sa gabi bilang hostess. Mahigit 10,000 sa isang buwan. Sapat na para sa allowance ni Zefeng sa Qingbei. Di ba't palagi mong sinasabi na gusto mong tuparin ang huling habilin ng tatay mo? Ang pagtulong kay Zefeng, ituring mo na lang na paggawa ng mabuti para sa tatay mo. Habang tinitingnan ko ang maganda niyang mukha, bigla akong sukdulan na nandiri. Pinakurap-kurap ni Li Zefeng ang kanyang mga inosenteng mata. Mababa ang boses niya at may halong pagdaramdam. Jiheng, kung ayaw mo, huwag na lang. Maghahanap na lang ako ng trabaho sa summer break. Kahit na, baka hindi ko kitain ng sapat para sa tuition. Pagkasabi niya yun, namula na naman ang gilid ng mga mata niya. Agad siyang niyakap ni Liu Ruyan, model. Lumingon na tinitigan ako ng masama. Zhang Jiheng, huwag kang abusado. Kinuha ko ang baso ng alak sa mesa. Akala ng lahat ay iinumin ko ito. Ngunit bigla kong ibinuhos ito sa mukha ni Boss Lee. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Pinunasan ni Boss Lee ang kanyang mukha. Kumalat ang makeup niya. Bigla siyang tumayo. Buwisit kang bata ka. Putanjay na, gusto mo na bang mamatay? Nangingitim sa galit ang mukha ni Liu Ruyan. Hinawakan niya ang braso ko. Zhang Jiheng, kung hindi ka iinom ngayon, huwag ka nang umasang makakalabas ka sa pintong ito. Tahimik na humihikbi si Li Zefeng sa tabi. Kasalanan ko ang lahat. Nanguna sa pagtayo si Zhang Xiao. Dinuro-duro niya ako habang nagmumura. Zhang Jiheng, sino ka ba sa akala mo? Humingi lang ng pabor sa'yo si Zefeng. Ang arte-arte mo pa. Oo nga, wala namang silbi sa'yo yung sertipiko ng pagiging martir ng tatay mo. Anong masama kung ibibigay kay Zefeng? Sunod-sunod ang mga sinabi nila. Tumatagos na parang mga patalim. Natawa ako, ang sertipiko ng pagiging martir ng tatay ko. Buhay niya ang ipinalit dyan. Sa tingin ninyo, ang bagay na ipinalit niya sa kanyang buhay, ay katumbas lang ng 10,000 yuan kada buwan para lang sa pakikipag-inuman. Walang nagsalita, sa tingin ninyo, ninakaw ni Li Zefeng ang sertipiko ng tatay ko. Ginamit ang pagkatao ko para makapasok sa Qingbei. At dapat ko pa siyang luhuran at pasalamatan. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Li Zefeng. Jiheng, bakit ang sakit mo namang magsalita? Hindi ako nagnakaw. Ako'y, ano ka? Tinitigan ko siya. Anak ka ba ng isang martir? Patay na ba ang tatay mo? Bigla akong itinulak ng malakas ni Liu Ruyan. Zhang Jiheng, manahimik ka. Tumama ako sa kanto ng mesa. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking tagiliran. Ay nalalayan ko ang sarili kong tumayo. Tinitingnan ko ang grupong ito ng mga tao. Kahit nahawak mo pa ang mga school record ko na ibinigay ni Li Zefeng. Kahit ang aso, kapag nagipit, kakagat din. Ganoon na lang natapos ang lahat. Hindi na nila ako muling pinahirapan. At ang buong klase ay nag-graduation trip sa isang marangyang cruise ship. Hindi nila ako isinama. Naghintay ako hanggang Setyembre 1.
ang araw ng pagpapatala ng mga bagong estudyante sa Qingbei. Nag-post si Liu Ruyan sa kanyang social media. Pagsugod para sa pag-ibig. Ang litratong kasama ay kuha nilang dalawa ni Li Zefeng sa Capital Airport. Hawak-hawak ni Li Zefeng ang admission letter mula sa Qingbei University. Puro divine couple ang mga komento. Isang perpektong magkasintahan. Kinuha ko ito ng screenshot at in-save. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at nagtanong, Jiheng, hahayaan mo na lang ba ng ganito? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa bakas na iniwan ng isang eroplano. Kung gaano kalakas ang tawa nila, ganoon din sila kitatakot kapag narinig na nila ang ugong ng mga fighter jet. Dumating si Li Zefeng sa Beijing. Ang hindi niya alam, ay ang hawak niyang admission letter sa Qingbei, ay isang peking nagkakahalaga lang ng 300 yuan. Sa totoong admission system, ang kanyang pangalan ay nakatugma sa Air Force Aviation University na inilagay ko. Siya, gamit ang pagkatao ni Zhang Jiheng, ay tumayo sa welcoming station ng Qingbei. Kinuha ng isang volunteer ang mga papeles. Natigilan ng kamay nito, may lumabas na pulang text sa screen ng computer. Ang file ay nalock na ng Air Force Aviation University. Nataranta si Li Zefeng. Tinawagan niya si Liu Ruyan. Tinawagan niya ang guro mula sa Provincial Admissions Office. Naka-off ang cellphone ng kausap niya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isa pang text message sa kanyang cellphone. Ikaw ay natanggap na sa Air Force Aviation University. Mangyaring dalhin ang orihinal na sertipiko ng pagkabayani, katibayan ng pagkasawi, at mga student record para sa pagpapatala. Ang hawak niyang sertipiko ng pagkabayani ay isang photocopy. Nasa akin ang orihinal. Nataranta siya. Lubusan siyang nataranta. Pagpasok ko sa registration hall ng Air Force University, napatingin ang lahat, hindi dahil kilala nila ako, kundi dahil suot ko ang lumang uniforme ng militar ng tatay ko. Masyadong mahaba ang manggas, at maluwag ang baywang. Nilagyan ko ng safety pin sa paligid. Huminto ako sa harap ng verification window para sa mga bagong estudyante. Agad kong nakita si Li Zefeng. Nakasuot siya ng puting polo. Maayos na maayos ang kanyang buhok. Hawak niya ang isang tumpok ng mga photocopy. Mukha siyang medyo kinakabahan. Nakatayo si Liu Ruyan sa kanyang kanan. May sinasabi siya sa babaeng opisyal ng militar sa loob ng bintana. Sa tabi nila, nakapalibot ang 30 mga kaklase niya noong high school. Dumating ang buong klase. Ma'am, ang ama po ng aming si Zhang Jiheng ay isang bayani. Narito na po ang lahat ng dokumento. Napakataos-puso ng boses ni Liu Ruyan, na may kasamang bahagyang kahinaan. Nakalimutan lang po naming dalhin ang orihinal. Sana po ay mapagbigyan ninyo kami. Binuklat ng babaeng opisyal ang tumpok ng mga photocopy. Kumunat ang kanyang noo. Kailangang i-verify ang mga orihinal na dokumento para sa background check ng Air Force Aviation University. Tumutugma naman ang mga numero sa mga photocopy na hawak mo. Pero kailangan kong makita ang orihinal. Papapadala po namin kaagad. Malumanay na sumagot si Liu Ruyan. Tumiganda si Zhang Xiao. Ma'am, mga kaklase po kami ni Zhang Jiheng sa high school. Ang buong klase po ay pwedeng magpatunay. Bayani po ang tatay niya. Tumingin ang babaeng opisyal kay Li Zefeng. Ikaw mismo ang magsabi. Anong pangalan mo? Itinaas ni Li Zefeng ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Ako po si Zhang Jiheng. Ang tatay ko po ay si Zhang Eguo. Namatay siya sa tungkulin noong 1959. Lumabas ako mula sa likuran ng mga tao. Ma'am, natahimik ang buong hall. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang aking birth certificate, ang orihinal na sertipiko ng pagiging bayani, ang orihinal na death certificate, at ang acceptance letter mula sa Air Force Aviation University. Inilatag ko lahat ng maayos sa harap ng babaeng opisyal. Ko ang totoong si Zhang Jiheng. Natigilan ng babaeng opisyal. Tiningnan niya ako, tapos ay tumingin ulit kay Li Zefeng. Dalawang Zhang Jiheng. Wala pang isang segundo, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Liu Ruyan. Agad siyang tumawa. Malutong ang kanyang tawa. Ma'am, siya po yung pinsan ni Zhang Jiheng. Magkapangalan at magkaapelyido sila. Matagal na po siyang nagpapanggap bilang si Zefeng namin. Matagal na po kaming nag-iingat sa kanya. Napatawa na lang ako sa galit. Para lang kay Li Zefeng. Nagawa pa akong balikterin at Sir-on. Agad namang sumingit si Zhang Xiao. Oo, tama. Siguradong peke ang mga dokumentong hawak niya. Inilabas ng matalik na kaibigan ni Li Zefeng na si Song Jun ang kanyang cellphone. Ma'am, tingnan niyo po. Ito po si Zhang Jiheng. Peke yan. Biglang tumaas ang boses ni Liu Ruyan, na may kasamang pag-iyak. Mga tito at tita, gumawa po ng kumpletong pekeng dokumento ang lalaking ito. Gusto niyang agawin ang pwesto ni Zhang Jiheng para makapasok sa military school. Isa siyang impostor. Sumugod si Liu Ruyan at mula sa mga kamay ko, ay pinagpira-piraso ang sertipiko ng pagkabayani. Natulala ako, si Liu Ruyan. Paano niya nagawa iyon? Nagkagulo sa buong hall. Aagawin ang pwesto ng anak ng isang bayani. Sobrang sama naman yan. Mahigit 30 kaklase ang tumstigo. Paanong magiging peke pa yan? Mariin kong kinuyam ang aking palad. Pilit na pinapakalma ang sarili. Officer, may ebidensya po ako. Nanginginig kong kinuha ang isang voice recorder mula sa aking panloob na bulsa. At pinindot ko ang play button. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa KTV. Jiheng, sige na, tulungan mo na si Zefeng. Biglang sumugod si Liu Ruyan. Inagaw niya ang voice recorder at ibinagsak sa sahig. Pinapakan ng kanyang combat boots. Isang malakas na lagitik. Peke yan. Pinik niya ang recording para pagbintangan ako. Sumugod na rin si Zhang Xiao.
Wisit ka, napakadumi mong maglaro. Nagsimulang umiyak si Songjun. Ang bait-bait pa naman sa'yo ni Zefeng. Ang pagdududa ng mga magulang sa paligid ay naging galit. Sobrang tuso naman ng lalaking to. Kumunat ang noo ng babaeng opisyal. May iba ka pa bang ebidensya? Meron po, inilabas ko ang cellphone ko. Biglang hinawakan ni Lioruyan ng palso ko at pinahihit ito ng buong lakas. Nahulog ang cellphone sa sahig. Tinaas niya ang kanyang paa at dinurog ito. Anong ginagawa mo? Hinampos ng babaeng opisyal ang mesa at tumayo. Itinaas ni Lioruyan ang kanyang dalawang kamay. Ma'am, natatakot po akong baka sirain niya ang ebidensya. Siguradong nasa cellphone na iyan ang mga usapan niya sa chat tungkol sa pamemeke ng mga dokumento. Bumantong hininga ang babaeng opisyal. Tumingin siya kina Lioruyan at Lee Zefeng. Ay proseso niyo muna ang paunang pagpapatala. Kapag dumating na ang mga orihinal na dokumento, saka na lang kumpletuhin ang verifikasyon. At para naman sa estudyanteng ito, pakiusap, sumama ka sa amin sa security office. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Lioruyan. Sumubsob si Lee Zefeng sa kanyang yakap. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. May ilang sundalong lumakad papalapit sa akin. Ma'am, iginigiit kong magkaroon ng DNA test. Paos ang boses ko. Sumabat si Lioruyan. Pumapayag din kami. Biglang hinawakan ni Lee Zefeng ang kanyang tiyan at yumukyok. Ruyan, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ruyan, ang sakit-sakit ng tiyan ko. 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 Ang sakit-sakit ng tiyan ko.